Muling ibinagtanggol ni Senator Robin Padilla si Senator Bato de la Rosa kasabay ng panawagang payagan itong makalahok online sa gitna ng umiinit na usapin kaugnay ng ICC warrant. Narito ang ulat ni Sheena Torno. Iginiit ni Senator Robin Padilla na dapat payagang makapagtrabaho si Senator Bato de la Rosa sa pamamagitan ng online platform habang kinakaharap nitong usapin kaugnay ng ICC warrant. Ayon kay Padilla, hindi pagtalikod sa tungkulin ng hindi pagpasok ni Bato sa Senado sa gitna ng banta ng pag-aresto laban dito. Anya, nais lamang ni Senator Bato na maiwasang madala sa ibang bansa nang hindi dumadaan sa paglilitis sa lokal na korte sa Pilipinas. Sinabi rin ni Padilla na malinaw ang record ni Senator Bato sa Senado bilang isa sa mga aktibo at masipag na senador pagdating sa attendance at pakikilahok sa mga pagdinig. Dagdag pa niya, milyong-milyong Pilipino ang bumoto kay De La Rosa, kaya hindi anya dapat hadlangan ang mandato nito. Binanggit din ni Senator Robin na maging si US President Donald Trump ay binatikos ang pangingialam ng ICC sa Amerika. Ayon kay Padilla, tinawag ni Trump ang ICC bilang illegitimate at politically motivated bureaucracy at itinuring na banta sa soberanya ng mga bansa. Patuloy naman ang panawagan ni Padilla na payagan si Senator Bato na maipagpatuloy ang kanyang paglilingkod habang kinakaharap ang mga usaping legal laban sa kanya. Patatandang naghain si Senator Rodante Marcoleta ng moson upang amyendahan ang umiiral na panuntunan ng Senado at payagan ng mga senador na bumoto at dumalo sa mga sesyon sa pamamagitan ng virtual participation. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Iginiit na isang abogado na hindi umano maaaring gawing sapat na batayan ang kinahaharap na kaso sa International Criminal Court para bawiin ang lisensya ng mga armas ng isang individual dahil wala itong jurisdiksyon sa bansa. Narito ang balita. Iginiit ni Atty. Mark Tolentino na hindi maaring basta kansilahin ang firearms license ni Senator Ronald Bato de la Rosa dahil lamang sa kinakaharap nitong arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon sa abogado, maaari lamang bawiin ang lisensya ng baril kung may paglabag na may kaugnayan sa paggamit ng armas alinsunod sa Republic Act No. 10591. Judicial power can only be exercised by one Supreme Court and such lower courts established by law. So, sino bang may karapatan to exercise judicial power? Wala nakalagay doon na kasama ang ICC. Second, ang warrant of arrest can only be issued by the incumbent member of the judiciary. And who is the incumbent member of the judiciary? Meaning, Philippine courts or domestic courts. Hindi kasama ang ICC. Matatanda ang kinansila ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office ang firearms licenses ni De La Rosa kasunod ng hiling ng National Bureau of Investigation matapos siyang ituring umanong armado at mapanganib nang umalis sa protective custody ng Senado. Sa revocation order na nilagdaan ni FEO Chief Brigadier General Jose Manala Jr., nakasaad na alinsunod umano ito sa Section 4G ng RA 10591, kung saan nakasaad na ang isang aplikante ay hindi dapat nahatulan o kasalukuyang nahaharap sa nakabinbing kasong kriminal sa alinmang hukuman. Pero ayon kay Atty. Tolentino, hindi umano sapat na batayan ang ICC arrest warrant dahil questionable pa rin anya ang legalidad at implementasyon nito sa bansa at kailangan pa rin umanong dumaan sa lokal na hukuman. So, pwede lang cancelin yan kung may offense in relation sa paggamit ng baril, kung bigyan ba crime involving moral turpitude, kung kahit na may ganon, still in compliance with due process. Hindi pwedeng basta-basta i-cancel ang isang baril, kailangan pursuant sa due process pa rin. I-comply pa rin ng due process, bigyan pa rin ng pagkakataon na magpaliwanag bago i-cancel ang isang lisensya to own a firearm. Samantala, natanggap na ng kampo ni Senator De La Rosa ang revocation order ng license to own and possess firearms at firearms registration matapos itong maihain sa Davao City. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News.